Tinitiyak ng tanggapan ng Mines and Geosciences Bureau sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Edgardo Castillo ang kapakanan ng mga host at neighboring communities, batay na rin sa sinasaad ng Republic Act 7942 o ang Mining Act of 1995. Yung sa awa ng Diyos, lahat ng mga kumpanya na nasa Calabarzon, compliant naman, especially doon sa mga pondong dapat i-deposito. Yung mga activities nila to be implement especially under the Environmental Protection Management Program, na-implement naman nila. Sa ilalim ng naturang batas, ang lahat ng mga permit holder ay inaatasan na magpatupad ng Social Development and Management Program o HDMP. Sa panayam ng The Observer News kay Ms. Judith Panerio, OIC Chief ng Social Development Management Program Section, nakaka-comply naman umano mga mining company na MPSC holder, MPP at Industrial Sand and Gravel Permit. Nakaka-comply naman po mostly yung mga companies, most especially yung mga MPSA permit contractors natin, as well as the mineral processing permits and Industrial Sand and Gravel Permit. Sa kasalukuyan ay may 27 MPSA umano sa Calabarzon. Karamihan ay nasa lalawigan ng Rizal. Meron ding 2 seabed quarry subalit isa na lamang nag-ooperate sa Cavite na nasa ilalim naman ng Philippine Reclamation Authority. Ayon pa kay Panerio, sila sa Social Development Management Program Section ay nagsasagawa ng quarterly monitoring habang sa mga MPP permit ay semestral. Kami po sa Social Development Management Program Section ay sa MPSA po quarterly ang aming monitoring, and sa mga mineral processing permits po ay semestral. Pero si MPSA po ay bukod sa quarterly ay nag-monitor pa rin po kami ng semi-annual. Ang SDMP ay pinupunduhan ng 1.5% ng operation cost ng isang mining company. 75% nito ay para sa community development and livelihood project, 15% para sa information, education, and communication, at ang 10% ay para naman sa mining technology and geosciences advancement. Ang computation po niyan ay yung 1.5% ng kanilang operating cost. Sa pag-create po nila ng programa ay kaagapay po natin ng mga barangay with consultation sa barangay na sa kanila po manggagaling yung mga pangangailangan ng proyekto ng mga bawat barangay. Pero sir, subject for approval ng MGU. Ayon pa kay Panerio, ang cost focus area na gumagabay ay ang health at education, medical assistance, school support at community facilities, livelihood, skills training at alternative income programs para sa mga host and neighboring towns. Sa infrastruktura, local public works tulad ng water system at mga kalsada. Maliban dito, idinagdag pa ang implementasyon ng ilang probisyon na nilalaman ng Sustainable Development Goal. Sa Social Development Contribution ng 2025, nakapag-contribute umano sa SDMP ng 91.270 million sa buong Calabarzon Region. 20.5 million ito ay mula sa lalawigan ng Rizal. Sa social development contribution, nakapag-spend po ang buong Calabarzon operators, operating mines and quarries ng 91.270 million pesos for 2025. Rizal, we have 40,558,355 and 12 cents for the implementation ng SDMP. Sa Social Development and Management Program within the host and neighboring communities alone. Ang pondo naman para sa DMTG ay ginugugol sa mga mining-related activities o project katulad ng Rizal Quarry Academy at pagpapatupad ng Information Education Campaign. Sa integration ng Sustainable Development Goals sa ilalim ng DAO 21-10 na nakapokus sa zero hunger, zero poverty, health, peace and order at iba pa. Ipinatutupad rin ang integration ng Sustainable Development Goals sa ilalim ng Department Administrative Order 21-10 na nakapokus sa zero hunger, zero poverty,
health, peace and order at iba pa. Pagdating sa mga quarry permit na inisyu ng local government unit, kasalukuyan na rin naman ang nag-i-implement ng katulad ng Social Development and Management Program. At palibhas ay maliliit ang operasyon, nagsasama-sama umano ang mga kumpanya para makatugon sa mas malaking proyekto. Samantala, paalaala naman ni Ms. Judith Panerio sa mga permittee na hindi magpapatupad ng SDMP ay maaaring mahulugan ng kanselasyon ng kanilang permit. Nanawagan din ito sa mga kababayan na maging responsable sa pag-post sa social media. Nakakatulong naman ang mining lalo na sa mga panahon na may COVID ang bansa. Ating pong mga kababayan, especially yung mga, shall I say, yung mga maging responsable naman po tayo sa mga pinapakawalan natin mga videos o mga salita pagdating sa mining kasi kung titingnan naman po natin sa malalim na aspeto, ang mining po ang nakakatulong sa ating bayan, lalo na po way back nung nagkaroon po ng pandemya, ng COVID-19 pandemic. Si mining po ang nag-angat sa atin at para po tayo makabawi sa ating economy through their taxes na binibigay sa bansa. Nagpaapod rin si Panerio ng pasasalamat sa mga permit holder sa kanilang pakikipagkooperasyon sa pamahalaan. Mga operators naman po, kami po ay nagpapasalamat sa mga cooperations na binibigay niyo sa amin, lalong-lalo na po sa mga monitoring namin na hindi kayo nagkukulang sa mga papeles na aming mga hinahanap pagdating sa mga proof of your compliances. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.